Ano mo may kakwento ko sa inyo? Wala. Sinasama ko lang kayo sa commute ko. So this is commuting on a big bike. Yan, ayun yung pag-usapan natin. Commuting on a big bike. Para to dun sa mga bago-bagong bumili ng big bike and they're thinking na gamitin yung big bike for commuting. I mean, the quick answer is yes. You can use a big bike for commuting. Wala namang question dun eh. You can use a big bike for commuting. Ang tanong lang is, ano yung magiging riding experience mo using a big bike for commuting? Now, napakaraming big bikes. So, para sa akin, ang big bike is anything above 400cc. So, yung 400cc pataas, big bike na yun para sa akin. Basta nakakapag-expressway ka ng legal ha, ibig sabihin, yung mga napaayos mo na yung papeles, yung mga 399cc dyan, nagawa ng 400 sa RSU, mga ganon. Ayan. So, pag legal na, yan, big bike na yun para sa akin. So, ang question ngayon is, ano yung magiging experience mo riding your big bike? Number one siguro, at ito yung pinakamahalaga sa mga Pilipino, mas magastos ang big bike kesa sa mga scooters at saka sa mga underbones. Kasi, syempre, mas malaki makina. Yung maintenance, mas magastos din. Diyos ko daya mga lubak. As I was saying earlier, so kumpara sa mga scooters at sa mga underbones, hindi hamak na mas magastos talaga ang mag big bike for daily commuting. Ayan. Another experience ito mahalaga rin sa mga Pilipino is mas mabigat ang big bike. Big bikes are heftier. Ayan. Mabigat na, malaki pa. Burly and big and heavy. At dahil doon, medyo kakaiba yung experience na mararanasan. Magiging kakaiba yung experience mo sa pagsingit-singit, yan, pag-filter, pag-split. Uy, dito na pala ako. Ba't ako diretso doon? Ang tanga-tanga. Nag-iisip ako ng isusunod na topic, ng isusunod na sasabihin. Anyway, ayun. So mas magastos compared to smaller motorcycles. It's a handful compared to small motorcycles. Maliligaw pa ako. Tapos, ano ba pangatlo? Now, syempre, kung titingnan mo naman, if you compare this with a car, aba ay,
hindi mabibilang ang benefits nito. Well, mas matipid to sa kotse, di hamak. At mas maliit to, mas manageable to kaysa sa kotse. In terms of filtering, splitting traffic, maneuvering, sobrang lamang na lamang sa kotse to. Lalo pa pag big bike, sumakapag expressway ka nga. So, compared to small motorcycles na medyo limited yung madadaanan mo, with a big bike, hindi ka limited kasi pasok ka sa kahit anong daan. Na para kang nakakotse na rin. Ayan. Yun nga lang, syempre may toll. So, nandun yung gastos. Now, in terms of safety, overall safety, medyo dehado ka pag nakamotor. Kasi talagang you are exposed to the elements. Ika nga, you're exposed to the elements and you are at the mercy of the road, of the vehicles around you, of the people around you. Kasi open ka. Compared to sa sasakyan, na napaka-komportable ng buhay, di ba? Nakaupo, naka-stretch ang paa, may aircon, may music, pwede kang kumain-kain, di ba? Tapos, gwardyado ka ng cage. Yan, yung cage na nakapalibot sa'yo. In cases na may sumabit, may bumunggo, o halimbawang bumaligtad ang sasakyan, meron kang safety net. Sa motorsiklo, wala. Ang medyo mas dihado pa sa big bike compared to smaller motorcycles, ang big bike kapag sumemplang, medyo mas masakit sa bulsa. Mas masakit din sa pagpapa-ospital. Kasi malaki ang big bike, yung momentum ng big bike, tapos yung injuries na makukuha mo, pwedeng yung mismong big bike mo tumagasa sa'yo. So, compared to smaller motorcycles, hindi masyadong masakit sa bulsa kapag na-disgrasya. Tsaka dahil mas mabagal ng di hamak ang smaller motorcycles kaysa sa big bike, hindi ganun kalakas yung force of impact. Well, depende na rin sa aksidente, Depende na rin sa aksidente. Another factor to consider yung big bike commuting compared to small motorcycles and compared to cars actually is parking. Kasi kapag big bike, medyo alangan na mag-park para dun sa mga area na pang small bikes o small motorcycles kasi masikip, siksikan sila dun. At yung mga yan lahat naka center stand, diretso, nakapila, tikdikan, siksikan. Medyo mahirap ipwesto ang isang big bike sa parking ng small bikes. Ngayon, sa parking naman ng sasakyan, oo, may mga establishments na pumapayag na mag-park ang big bike sa car slot, pero hindi lahat. At saka, yun nga, mas mahal. Kasi car rate ang babayaran. So, kapag napunta ka sa sitwasyon na wala kang mahanap na parking na pumapayag ang big bike sa car slot, so wala kang choice kundi sa mga small bikes ka magpa-park, medyo alanganin.
Siguro last na lang bago pa ako sumapit sa destination ko. Compared to small bikes, kapag big bike ang ginamit mo for commuting, for daily rides, daily commuting, mas masarap gamitin ng big bike kasi meron kang presence on the road. Hindi ka basta-basta nabubuli ng mga sasakyan. Tanggapin na natin katotohanan na yun dito sa Pilipinas na ang mga motorcycle riders ay binubuli yan ng mga sasakyan. Ginigit-git, diba? Sinisingitan, kinakat. Yan na yung malungkot na katotohanan ng buhay nating mga motorista dito sa Pilipinas eh. Kapag naka-small motorcycle ka, kakawawain ka sa daan. Ngayon, ang big bike, kapag big bike ang gamit mo, medyo bawas kaunti yun. Kasi meron kang road presence na medyo iniilagan ka ng mga sasakyan. Iniilagan, pinagbibigyan. And at the same time, yung road presence na yun, tinitingnan ka sa daan. Ngayon, malaki yung benefit nun, hindi para maging sikat, okay? Hindi ganoon. Kasi isa sa mga problema ng mga motorcycle riders yung magiging invisible natin sa daan. Ini-ignore tayo ng ng ibang mga motorista. Ngayon, kapag big bike ang dala mo sa Pilipinas dahil medyo ngayon pa lang talagang nagbo-boom ang big bike, so medyo kakaiba ka ng kaunti or nag-i-stand out ka ng kaunti. So tinitingnan ka, nakikita ka ng mga tao. So hindi mo nagiging problema yung hindi ka nila nakita o hindi ka nila napansin, kasi malamang sa malamang compared to small motorcycles, mas papansinin ka sa daan kapag naka big bike ka. Kayang-kaya naman pala, less than 41 minutes. Itong si Waze, pessimistic lang naman ito, West Avenue na Napaka-pessimistic lang ni Waze 41 minutes daw. Hindi pa nga ako nagmamadali nun eh. Dahil nag-video ako. Lalo pa siguro kung nagmamadali ako. Okay, hindi naman pala eh. Tomorrow, i-compare natin to sa EDSA. Kung sa EDSA tayo dadaan. Kasi kung sa EDSA tayo dadaan, dun tayo iikot. Tapos lalabas tayo ng Quezon Ave, tapos dito. Okay. Tingnan natin bukas. Tapos sa third day, mag-skyway tayo. So ibig sabihin, dito tayo babagsak ulit sa Quezon Ave, pero galing na tayo ng dami namang chrome nito. Na-distract ako sa sobrang kinang ng chrome. Anyway, ito West Avenue, last turn, dire-diretso. Nasa dulo yung office. Diyos ko po, ang traffic papunta ng EDSA. Ayun tsaka ito. Grabe naman. Actually sa ngayon, siguro last note na lang for motorcycle commuting. Dati kasi, nung una pa lang na nagsisimulang dumami ang motor, doon mo talaga mararamdaman yung advantage na nakamotor ka. Advantage over traffic. Parang ngayon, hindi na masyadong ganun kalaki yung advantage ng motor sa traffic unless ikaw ay naka-small motorcycle. Kasi parang ngayon talagang sa tindi ng traffic, sa tindi ng dami ng volume ng sasakyan, at any given time, at any given point on the roads, parang hindi na ganun ka-pronounced o kahalata yung benefits ng pagmumotor. Sa ngayon talaga siguro sa tingin ko, for most Filipinos, ang talagang kagandahan na nagmumotor ka is mas malaki yung matitipid mo talaga. Tipid ka sa gasolina, then
Yeah, minsan tipid ka rin sa parking kasi minsan mas mababa, may merong motorcycle rate. Tipid ka sa maintenance. Tipid ka sa pagod, tipid ka sa oras, tipid ka sa stress. Well, minsan yung stress relative yan eh. Relative ang stress. Bakit nyo dinisable ang ilaw dito sa kanto na to? Dapat may ilaw, dapat active yung ilaw dito kasi ito may construction pa nga yo. Pag nagsiksikan, nagkitgitan yung mga sasakyan. Anyway. So thank you so much for joining me on my commute. Hindi naman talaga ako bumili ng motor para gamitin for commuting. Kasi ayaw ko ring magtrabaho sa napakalayong lugar. Gusto ko yung malapit lang ako sa bahay, malapit lang ako sa mga bata, malapit lang ako kay commander. Para kapag kailangan nila ako, makakapunta agad ako. Eh itong ganito, kung dito ako araw-araw, ina. No thanks. Kung dito ako araw-araw. Kung araw-araw kong gagawin to, ayaw ko. Hindi dahil sa pagod o hindi dahil sa layo. Actually hindi. Dahil pala sa distance yon. Hindi dahil sa pagod, pero dahil sa distance ko sa pamilya ko. Mas gusto ko na accessible ako na pwede kong puntahan yung mga anak ko sa school anytime na kailangan nila ako. Kaya yung trabaho ko, gusto ko nasa pagitan ng mga school ng mga bata, yung trabaho ni Mrs. tsaka ng bahay. Eh sa totoo lang, ito yung dun sa office ko ngayon, yung nilalakad ko lang ng 8 minutes. Umuuwi pa ako ng lunch break. Diba? Tipid na tipid, wala ako talagang ginagastos, walang gastos sa pamasahe, walang gastos sa pagkain kasi umuuwi ako ng lunch break. Tapos nilalakad ko lang. Wala talaga, wala akong ginagastos. So kung ako din lang sa buhay ko, napakasarap mag-commute using a motorcycle. Sobra. Masaya, ma-action. Nakakatuwa. Matipid. Hawak ko buhay ko. Hindi ako nakadepende sa driver, hindi ako nakadepende sa public utility vehicles. Pero yun nga lang, dahil sa distance ng work, mas gusto ko mas malapit ako sa pamilya ko. So I don't actually need a motorcycle to commute because I just want to walk to work. Alright, again, thank you so much for joining me on this commute. You have a good day, everyone. Stay safe, ride safely. I'm gonna look for the office. Ngayon ko pa lang kasi pupuntahan niya. I'll see you on the next video, okay?